Now, let me go to the third point. How to reject? Paano? Sabi dito, have nothing more to do with him. Have nothing more to do with him. Tingnan niyo itong mga parallel passages na to. Romans 16 verse 17. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Iwasan nyo sila. Avoid them. Pag sinabing avoid them, what comes to my mind is, don't greet them, don't deal with them na parang body-body mo sila, don't have fellowship with them, don't eat with them. Yung mga ganong klase, pag sinabing avoid them, kasi umiiwas ka nga eh. Di ba? Pag umiwas ka, o di lalayo ka doon sa kanya, paano kakakain kasabay niya kung umiwas ka? Di ba? So, avoid them. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 3, verses 14 and 15, if anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. Pero pansinin nyo, no? Merong kang ginagawa, may ginagawa ang iglesia para siya ay mapahiya. Kung minsan, mas mabait pa tayo kaysa sa Panginoon eh. Parang tayo, gagawin natin ang lahat ng bagay para, ay, wag natin gagawin yun kasi baka mapahiya siya. Hindi na siya bumalik lalo pagka napahiya siya. Eh, yun nga sabi dito, kaya mo nga gagawin yun para mapahiya siya eh. So that he'll come to his senses. Para ma-realize niya, mali pala talaga itong ginagawa ko. Eh kung body-body ang relationship mo sa kanya, after all of these things, eh di feeling niya, wala namang problema eh. Okay lang naman pala itong tayo ko. Sila pa yung mali. Para bang kunyari yung nangyayari ngayon na nangyari sa mga obispo na nailagay sa controversy, and then parang ginawang napakaliit na bagay lang yon, andali na solve yung case nila, isang upuan lang together with the leaders of our country. And then later, sila pa yung nagsabi sa presidente, dapat mag-apologize ka. O sabi naman presidente, ba't ako mag-apologize? Hindi man ako nagsimula nito. Parang ang point na gusto natin sabihin doon, kung minsan, pagka hindi mo na iparating sa isang tao na siya ay mali, hindi mo naparating yung kahihiyan na dapat niyang maramdaman, eh mamaya babalikan ka pa at sabihin, dapat mag-apologize ka sa akin dahil sa ginawa mo. Di ba? Parang may kasalanan patuloy yung pastor na dinil siya, for example, in a process na naaayon sa salita ng Panginoon Diyos. Pagka hindi siya pinansin, pag hindi na siya binisita, pag hindi siya kinausap, pag hindi dinaluhan ng mga leaders yung mga special occasions sa kanyang buhay, birthday, anniversary, nag-invite siya, tapos walang pumunta, kasal ng kanyang anak, hindi sila pumunta, dahil nga sa kanyang pagiging rebelde at pagiging divisive, mamaya masama loob niya. Tapos sasabihin niya, hindi ako babalik na sa church hanggat hindi nag-a-apologize yung mga leaders sa ginawa nila sa akin. So, naiba pa, na mali pa tuloy yung leaders. So, dito sa pinapakita rito, hindi. Dapat maiparating sa kanya to the point that he is ashamed of what is done and he comes to his senses and he is to repent. Now, I want you to take note of this. You see, siguro ngayon hindi masyadong ganito ang dating, pero sa kanilang kunyari sa panahon nila Martin Luther o panahon nila John Calvin, I think this is an issue that is so important na ma-realize. Kasi nung sinabi ritong, have nothing to do with him. What I want you to take note of is, hindi ginamit dito nila Apostle Paul ang force ng gobyerno in order to implement this. Hindi nila sinabing, pag hindi ka sumunod sa doktrina namin, ipakukulong ka namin. Wala nung ganun. Wala nung ginawa, for example, ng Roman Catholic Church during the Dark Ages na pagka hindi mo tinalikuran yung kino-consider ng Roman Catholic Church na false doctrine, the Roman Catholic Church will torture you para talikuran mo lang yung pananampalataya o yung tinatayuan mo at that time. Yun ang pinapakita rito na implication, and I think it's so important we understand this. Pag sinabing have nothing more to do with him, hanggang doon na lang. Hindi nyo responsibilidad na saktan siya, i-torture siya, bugbugin siya, suntukin siya. Di ba? Para bang yun, tulad na, may issue siya ginawa, hindi siya sumunod, sinabi ng leadership, sabi ko na nga, maghintay ka muna ng 2 oras para, bakit giniba mo kaagad dyan? Ano sabi dito? Have nothing more to do with him. Kung umabot na doon sa proseso, hindi yung lusubin mo, suntukin mo.
Yung have nothing more to do with Him. That's the best thing you can do. Of course, saka mo lamang i-involve ang gobyerno kung patuloy siyang manggugulo. Halimbawa, sinabi ng Brad, hindi ka na pwedeng pumasok sa church fellowship namin. Ba't hindi? Kasi dumaan ka na ng proseso, nadisiplina ka na. You're now excommunicated because you're a divisive person. Dinadala mo yung mga tao, nagkukosa ng division sa aming iglesia. Hindi, pupunta pa rin ako dyan. Tapos papasok siya rito, manggugulo. Now, of course, iba ng sitwasyon yon. Of course, you call the police and then say, Sir, nanggugulo na po itong taong ito sa amin. Paki-pick up naman po. 911 para pumunta rito yung mga officers na dadakip sa kanya. No, pero hindi yung mga kalalakihan natin dito na malalaki katawan, sabihan ko mga kapatid, turuan nyo nga to, bigyan nyo nga to ng konting leksyon. Punta doon sa kwarto, bug. Paglabas puro bukol-bukol na yung mukha. Hindi yan ang ibig sabihin na nagagawin natin. No? So sabi doon, have nothing more to do with Him. I want what John Calvin said, sabi niya, but we must exercise moderation, so as not instantly to declare every man to be a heretic who does not agree with our opinion. There are some matters on which Christians may differ from each other without being divided into sects. Paul himself commands that they shall not be so divided when he bids them keep their harmony unbroken and wait for the revelation of God. So in other words, there are situations wherein we really have to be discerning. Eto bang taong ito, divisive na ba ito o hindi? Sabi, wag kang pabigla-bigla sa yung desisyon na porket, kunyari, yun, tulad nun, sabi ko kanina, nakita mo lang sila nag-uusap-usap, sabi mo kagad, mga rebelde talaga to. Mga divisive tong mga taong ito. I-announce mo na, patawag mo na yung elders at leadership na wag nang papasukin yan. Sabi mo na yung security guard, ito yung mga mukha na pagka nakita nyo, wag nang papasukin dito sa loob ng compound natin. No, you really need to be careful. You really need to talk to them and to discuss kung may mga bagay na we can talk about. We may be disagreeing on some points, but we can do it in an agreeable manner, in a friendly manner. No, may position ka, may position ako, and let's just talk about it in a godly and in a mature way. For example, sa CCM, there are many things na iba-iba yung position namin. There are some churches in CCM, pinapayagan nila yung mga kababaihan maging pastor. Meron pa nun. And some of us, of course, very strongly naintindihan na namin yung biblical manhood and womanhood. So, these are some of the things that we would discuss. At some time ago, naging issue yung tungkol sa altar call. Ang position ko, hindi altar call, but some of our churches, ang position ay altar call, and we would discuss those matters. Pag-usapan namin. Yung iba, into full 5-point tulip sila, 5-point Calvinists, yung tulip na tinatawag. Yung iba, hindi sila masyado dun sa limited atonement. And pag-usapan na naman namin yon, and yet hindi kami nagkahiwa-hiwalay. Hindi namin pinag-awayan yon to the point na nagsisigawan na kami at nagsusuntukan. Never have we come to that point. We have learned to see na itong mga bagay na ito, we can grow in this area. We can learn to accept one another and allow God to teach others so that pare-pareho tayong maabot. Pero hindi natin ipipili ito. Anyway, these are not essentials that will affect our salvation. So, we know how to discern, how to adjust, and we know how to be patient with one another. Okay, so the point that the Apostle Paul is saying here is of a different type. Yung mga sinasabi niya rito yung talagang nagkokos ng division, yung talagang palaaway na, yung talagang sinisira na yung peace dun sa loob ng iglesia. Sabi ni Paul, warn that person once and twice, then after that, stay away from that person. Have nothing more to do with him kung ayaw niyang makinig. Now, why to reject? Sabi dun sa chapter 3, verse 11, knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. So, ang pinapakita rito sa verse 11, the apostle gives the reason for yung action na have nothing to do with him. A person such as this, who is not responsive to loving and biblical admonition, pinapakita lang niya that he has deep spiritual problems. Na talagang yun ang pinapakita niya. May malalim siya na spiritual na problema. So sabi dito, knowing that such a person is warped. Yung salitang warped, pinapakita rito with the perfect tense, sabi ng isang Bible scholar, marks him as being in a state of perversion, twisted and turned out, wholly out of touch with the truth.
Wala siyang connection sa katotohanan. Si John Calvin nga itong ginamit niya na metaphor. The metaphor, sabi niya doon, is taken from a building which is not merely decayed in some part, but completely demolished so that it is incapable of being repaired. Yan ang sitwasyon ng ibang mga tao. At katulad niyan, he is warped. And sabi ng isa pang Bible scholar, the passive voice seems to point to the satanic agency behind his condition. Pag sinabing warped, passive siya eh. Ginawa sa kanya yon. At ang pinapakita rito, parang kumbaga, may demonyo na kumikilos sa kanya. Kaya nga sabi ng 1 Timothy chapter 4, verses 1 up to 2, now the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons through the insincerity of liars whose consciences are seared. It appears like dito sa ganitong klaseng mga tao, may control pa yung demonyo sa kanila. So they are warped. So yun yung una. And then sabi, and sinful. Yung salitang sinful, hindi na ito passive because it is now in the present tense. He is sinning. Paano pinapakita dito? Pag present tense na, and sinning, hindi lang sinful yung pinapakita rito. So it means deliberately sinning or missing the divine standard by his persistent refusal to receive correction. Talagang sinasadya na niya na magkasala. Yun ay nangyari sa kanya. So, dalawang bagay na. Una, sabi rito, he is twisted, he is out of touch with the truth, he is, kumbaga, parang nakontrol pa nga siya ng demonyo, not in the sense na possessed, pero parang na-impluensyahan masyado ng demonyo, and then at the same time, sabi rin dito, na he is deliberately sinning. Kasi sadyaan na. Tinuturuan mo na siya, pinapakita, pero parang out of pride, ayaw niya magpa-correct, so kinukontra niya, sadya na yung kanyang ginagawa. Sabi dito, he is self-condemned. He is self-condemned. In a sense, siguro, gusto ipakita nito, he is aware of his spiritual state. Aware din siya, kinukonsensya din siya in a sense. Nararamdaman niya na mali yung kanyang ginagawa at kung ano gagawin ng iglesia sa kanya, karapat-dapat lang. So he's self-condemned, but he doesn't do anything about it. Alam na nga niya na ganun, alam na nga niyang mali siya, ini-insist pa niya. Kaya sabi ni Pablo, pagka ganun, nakikita mo na yun, have nothing to do with him. Hayaan mo na lang siya. Tanggalin niya na niya sa inyong iglesia. Wag na yung parang body-body, okay lang, bisita, kainan pa kayo, meron kayong okasyon sa church, invitein mo na sumama. Yun ang gagawin yun. Sabi rito, reject him, have nothing to do with him. So yun ang sinasabi ni Apostle Paul rito. So again, two things. First of all, sabi niya rito, you are to avoid yung mga klase ng mga teachings that are useless, yung mga klase ng mga teachings that promote controversy, they are unprofitable. Sabi niya, iwasan nyo yung mga bagay na yun. And secondly, sabi niya, have nothing to do or reject those who cause divisions in your church. Have nothing to do with them. Now, anong mga bagay na pinapakita sa atin rito? Well, for one, na nakikita ko rito is this, yung responsibility ng mga ministers of the gospel and elders of the church. Ministers of the gospel, elders of the church, they are not only to teach what is good and what is useful and what will promote good works. Dapat turo nila yon, as we've seen in chapter 3 verse 8, dapat bigyan ng diin yon. But our study today shows na hindi lamang yon ang dapat nilang ginagawa. They should also be willing to face etong mga nagkukos ng kaguluhan sa loob ng iglesia. They cannot deal with that issue with an attitude of see no evil, hear no evil, speak no evil. Hindi pwedeng ganon. Kinakailangan harapin nila yon. They will be misunderstood. Baka kasuhan pa sila ng tao na yon, pero dapat nilang harapin yon and say, Brad, kailangan natin itong upuan, dapat natin itong ayusin. And it's very difficult. Alam ko na mahirap yun. As a pastor, there are situations when I need to face such things, pero if you are going to be an elder, or if we're going to have elders here in our church, hindi pwedeng wala silang pakialam pag merong ganong klaseng mga issues. They must be there.
Dapat harapin nila talaga yon. Una pa sila kung pupwede in certain situations. So that's one of the things na dapat natin makita. So this should serve also as a warning to churches na para bagang for them, the church is all about being positive, being happy, being in high spirits. Pagkatapos ng service, laging nakangiti yung mga tao, parang nagtatalunan. So yun, sarap-sarap talaga ng service natin. No? Tawanan tayo ng tawanan, parang stand-up comedian si pastor, nakakatawa talaga, magdadala pa ako ng ibang tao dito. And they think that's okay. Pero hindi. The fact na itong mga bagay na ito ay totoong nangyayari sa iglesia, kailangan maging careful sa pagtuturo, kailangan klaruhin sa mga tao ano yung tamang doktrina, kailangan ilayo sila sa napakaraming mga bagay na sisira sa kanilang pananampalataya. There are times when ang dating parang mapapaisip ka. Ang dating sa iyo parang, nako, baka na-stumble itong bisita ko na in-invite ko. Bakit naman yun na sinabi ni pastor? Pero wala kayong magagawa. Yun ang katotohanan. They have to face that truth. Yun ang buhay natin Yun ang mundong ito. Hindi tayo nakatira sa isang mundo na walang virus. Virus-free. Or problem-free world. No, we're not living in a greenhouse. We're living in a world wherein we're so much exposed to false teachers. Buksan mo yung television mo na gano'n, false teaching ang maririnig mo. Through different forms of entertainment, may kita mo, merong mensahe na tinuturo, and if you are not careful and if you're not gonna guard your mind, you are going to be deceived. It's going to affect you. So that's one of the things that's so important. We need to be guarded, tayong mga ministers and the church, we need to be guarded. Merong such a thing as false teachings. Merong mga bagay na sinasabi ng Panginoon, ito katanggap-tanggap, itong mga bagay na ito, hindi. Another thing na pinapakita rito, the importance of church discipline. The importance of church discipline. Do not be afraid of church discipline. It is a blessing. Remember, yung mga bagay na pinapakita ko sa inyo, the fact na meron pang 1 or 2 warnings. The intention is to restore. Kahit nga yung pagdating dito sa rejecting a person, the ultimate intention is so that that person will come to his senses and be restored. There are some people, ayaw nila yung church discipline. Yung iba, ginagamit nila yung panakot. Nako, wag mong gagawin yan. Nako, church discipline ka. So ang dating, parang, nakakatakot pala ang church discipline. Imbis na maramdaman ng tao na blessing yon para sa kanya. Kaya tanggapin natin yon. Praise God kung may church discipline. Pag walang church discipline, hindi mo na alam na mali pala yung ginagawa mo. And at the same time, friends, do not be offended. Mga minamahal na mga kapatid, pag meron kayong mga leaders, nakakausapin kayo tungkol sa inyong sitwasyon, sa lakad ninyo sa Panginoon, and hindi nyo masyado nagustuhan, huwag kayong magalit kagad, pag-isipan nyo muna ng mabuti. Meron bang katotohanan yung kanyang sinasabi? Huwag nyo lang iisipin, bakit nyo ako chinichismis? Bakit hindi kayo loving, judgmental kayo, legalistic kayo? Let's be careful regarding those terms. Do you understand what legalistic means? Do you understand what being judgmental means? Nasa na itong mga aspeto na ito na sinasabi ng Biblia na kasama sa pagpapalang matatanggap ng mga mananampalataya. Church discipline, admonition, rebuke, correction. We're all sinful by nature. No one is perfect yet. And don't be surprised if one day, kahit na ano pang taas ng position mo as a leader of the church, isang araw, may lumapit sa iyo at i-correct ka at sabihin, Brad, mali yung ginagawa mo. I think kasalanan yun. Don't be offended. Let's not forget the example that we find in Galatians chapter 2. We're talking of Apostle Peter. We're talking of Barnabas, leaders in the church, and yet, they were rebuked by the Apostle Paul. Lalo si Peter, ni-rebuke ni Apostle Paul because he was not walking in line with the gospel and even influenced others and he was living a hypocritical life. Leader na yun. So that shows, may time, ako, mako-correct. Yung mga ibang leaders natin, mako-correct. Yung mga self-servants natin, maaari silang i-correct. And wag nating ikasasama ng loob. Of course, when we do that, merong mga parameters. Sabi ng Biblia, if it's an elder, do not accept an accusation against an elder except by 2 or 3 witnesses. You just don't entertain everything na dumating sa'yo na si pastor, may pajero daw, si pastor. Hindi, wag mo entertainin kagad yung mga yun. No? Except by 2 or 3 witnesses. So, but in other situations, we can talk about it. We can sit down and
and discuss things para ma-address ito. Another thing that I see here is the importance of church unity. Church unity. Malaking kasalanan ang nagkokos ng division in the church. Malaking kasalanan. Pag may ginagawa na kayo to bring about na nag-aaway-away na yung mga kapatiran. At dahilan kung bakit nag-aaway-away, sabihin, kunyari ni isa, uy, alam mo ba na may sinabi si ganito tungkol sa'yo? Anong sinabi? Naku, hindi ko na lang sasabihin, baka magalit ka eh. Yan yung mga salitang gano'n na, hindi, sige na sabihin mo, hindi ako magagalit. Pero nagagalit na siya, hindi mo pa nga sinasabi. Pag sinabi mo, lalong magagalit yon. Sabihin mo, hindi pwedeng hindi ako magalit. Pagkatapos niya sabihin na ganyan, pinag-usapan nila ako sa ganito. Ayan, away na. Tapos mamaya, yung narinig niya na reaction nito, dadali niya naman doon sa kabila, yung original na ano. Alam mo ba na yung reaction ni brother dito sa ginawa mo, ganito? Nagalit talaga siya. Ba't siya magagalit? Totoo na Tapos yung reaction niya, sasabihin niya na naman dito, alam mo, sabi niya, bakit ka naman daw magagalit? Talaga namang, ayun, mamaya, away na talaga. Yung isa ayaw na umattend. Yun na bumalik sa atin. Pag-isipan po natin yon. Kasi hindi natin nare-realize na baka sila yung sinasabi dito na salita ng Diyos. And that is a great sin. Ayokong sabihin mortal sin kasi baka isipin nyo may mortal tsaka may venial sin. Pero gusto ko sabihin, malaking kasalanan yon. Hindi yon isang bagay na parang maliit lamang na you are causing division to the body of the Lord Jesus Christ. And in 1 Corinthians chapter 3, sabi ni Apostle Paul, whoever destroys the temple of God, God is going to destroy him. And siguro yung application nun is what we see in 1 Corinthians chapter 11, when we see the division in the church because they were not reflecting on the body of Jesus Christ. There were others because they were wealthy. Pag kumain sila during a communion and agape festival which was combined at that time, abay, mga mayayaman, sila lang may pagkain. Yung mga walang pagkain, bahala kayo dyan sa buhay ninyo. Sabi ni Apostle Paul, that's the reason why some of you are weak, some are sick, some have already died because the Lord is disciplining them. Which is to really show God takes very seriously unity in the church. And please think about these things. And this is today more for an instruction for the church, not very evangelistic, but this is for us. And I pray that we will take this to heart. Please take it seriously. The Lord takes it very, very seriously. He does not want division in the church. He will not tolerate those who cause dissensions in the church. They must be removed out of the church to preserve the unity of the church and to bring glory to God. Mahihirapan tayo to bring people to the kingdom of the Lord pagka makikita nila tayo mismo sa loob, nag-aaway-away at walang pagkakaisa. Ayon ng Panginoon Diyos yun. They will know we are Christians by our love. And let's pray na sana ay isa sa puso natin itong mga katotohanan ito. Let's come before the Lord in prayer. Heavenly Father, we praise you and we thank you for your guidance. Thank you for your wisdom. Thank you for your word. Thank you for your instruction to this church. We pray that we will take to heart these truths. We pray, Father, na hindi namin mamaliitin ang kasalanan ng pag-cause ng division sa inyong katawan. Panalangin namin, Panginoon Diyos, na isa sa puso po namin ang mga katotohanan ito. And maybe, Lord, meron dito sa aming kalagitnaan na kinakausap kayo. Tulungan niyo po na mag-humble down, maging humble itong mga taong ito na kinakatagpo ninyo at kinakausap niyo ngayon. If there is a need for that person or these people to approach certain individuals to ask for forgiveness, dahil nakita nilang kanilang sarili, they have been the cause of division to some relations, O God. Sana, Panginoon, ay hipuin niyo ang kanilang mga puso. Sana bigyan nila ng aksyon ito. Panginoon, maawa po kayo. Aming Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin sa inyo.
Sa mga panahon na hindi namin nasabing talagang may pagkakaisa kami sa iglesia namin o sa iba't ibang mga grupo. Sa mga panahon na hindi namin masabi na talagang we love one another from our hearts. Lord, for those times, and perhaps even now, merong iba na ganon, please forgive us. Hugasan niyo po ang aming mga puso at tulungan niyo po kami na maging isa, magkaisa, mag-ibigan, Panginoon, sa inyong iglesia. Aming Panginoon, tulungan ninyo na maging tapat ang mga magsasalita to share your word. Tulungan niyo, Panginoon, na ang mga maghahayag ng inyong salita will faithfully declare your word without compromise. Tulungan niyo, Panginoon, na hindi sila matakot, Panginoon, kundi ituro nila the full gospel of the Lord Jesus Christ. Panginoon, panalangin namin ang inyo pong kilos upang ang ebanghelyo, ang emphasis nyo on good works, ang mga corrections ay talagang patuloy na mabigyan ng diin sa mga pulpito namin at sa lahat ng CCM churches at lahat ng totoong mga iglesia. Panginoon, marami pong salamat. Dalangin namin na hindi namin makakalimutan itong mga katotohanan ito, kundi isa sa puso namin ang i-apply sa aming buhay at